Hello po, ako po si Ron. Baka po sakaling mapili niyo itong kwento ko. Alam kong medyo malabo itong kwento ko pero sana po ay maintindihan niyo. Bata pa lang ako ay napapansin ko na yung kakaibang kilos ng mga matatanda sa amin. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Mindanao. Sa lugar namin, hindi uso yung mga kuryente at mga gadgets. Kaya naman hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa labas ng lugar namin. May mga naririnig akong kwento ng mga nawawalang tao sa mga kalapit na baryo. Pero hindi ko alam kung totoo ba yon or hindi. Ang alam ko lang ay may kinalaman doon yung mga matatanda sa amin. Nagsimula ang lahat noong isang beses na naglalaro kami ng taguan. Mga 8:00 ng gabi yon, maliwanag yung buwan, ako yung taya. Habang naghahanap ako ng mga kalaro ko, ay napadpad ako sa may kakahuyan. Nakatago sa likod ng mga puno, ay may nakita akong kuweba. Dahil sa pagiging bata at curious ay pumasok ako sa kuweba. Sa loob noon ay may mga nakasabit na damit, mga nakatambak na pagkain at iba pang mga gamit. Sa dulo ng kuweba ay may narinig akong mga kaluskos. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko yung tita ko. Nakatalikod siya sa akin at nakahubad. Nagtaka ako kung bakit siya nandoon. Pero bago pa ako makapagsalita, ay nakita ko na hinahati niya yung katawan niya. Napatakbo ako palabas ng kuweba. Hindi ko na alam kung gaano ako kabilis tumakbo. Basta ang alam ko lang ay nakarating ako sa bahay namin at nagkulong sa kwarto. Kinabukasan ay nag-isip ako kung ano ba yung nakita ko. Manananggal ba yung tita ko? Paano nangyari yon? Ang daming tanong sa isip ko. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan kong malaman yung sagot sa mga tanong ko. Naghanap ako ng mga libro tungkol sa mga manananggal. Ayon sa nabasa ko ay may kakayahan ang mga manananggal na hatiin yung katawan nila. Lumilipad yung itaas na bahagi ng katawan nila para manghuli ng biktima. Madalas ay mga buntis ang biktima nila. Pero pwede rin naman daw na kahit sino. Ibig sabihin ba noon ay buntis yung mga nawawalang tao sa mga kalapit baryo? O baka naman kahit sino na lang ang pinapatay ng mga manananggal? Kailangan kong malaman yung katotohanan. Kaya naman sa tuwing bilog ang buwan ay pinagmamasdan ko yung tita ko. Pero wala akong nakikitang kakaiba sa kanya. Nagkaroon ako ng hinala na baka hindi lang yung tita ko ang manananggal. Baka lahat ng matatanda sa amin ay manananggal, kaya naman isang beses na bilog ang buwan ay sinundan ko yung mga magulang ko. Nakita ko na nagtungo sila sa kakahuyan. Sinundan ko sila at nagulat ako sa nakita ko. Yung mga magulang ko at iba pang matatanda sa amin ay isa-isang naghuhubad at hinahati yung katawan nila. Ang dami nila. Nasa 10 o higit pa. Hindi ko na mabilang kasi nanginginig na ako sa takot. Bigla akong napaatras at nakasagi ng mga tuyong dahon. Napatingin sila sa akin. Nagsitayuan yung mga balahibo ko. Tumakbo ako ng napakabilis. Naririnig ko yung mga pakpak nila na sumusunod sa akin. Pero hindi ako lumingon. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa makauwi ako sa bahay. Nagkulong ako sa kwarto at nagdasal na sana ay hindi nila ako nakita. Kinabukasan ay nagkukunwari ako na wala akong alam. Pero yung mga magulang ko ay parang wala lang din. Nagtaka ako kung bakit hindi nila ako hinuli. Pero hindi ko na lang inisip yon. Nagpatuloy ako sa pag-iimbestiga sa kanila. May nakababatang kapatid ako, si Nilo. Lagi ko siyang pinagsasabihan na mag-ingat sa mga matatanda kasi manananggal sila, pero hindi siya naniniwala sa akin. Isang beses na bilog na naman yung buwan, ay niyaya ako ni Nilo na sundan yung mga magulang namin. Pumayag ako kasi gusto kong makita niya yung nakikita ko, pero hindi ko alam na magiging dahilan pala yun ng kamatayan niya. Nung gabing yon ay sinundan namin yung mga magulang namin. Nakita namin na nagiging manananggal sila, takot na takot si Nilo. Sabi ko sa kanya ay tumakbo na kami. Pero sabi niya ay panoorin muna namin yung ginagawa nila. Sumilip kami at nakita na lumilipad na yung mga manananggal.
Naiwan yung mga kalahati ng katawan nila at yung mga damit nila. Sabi ko kay Nilo ay puntahan namin yung mga kalahati ng katawan at lagyan ng asin o kaya ay sunugin. Pero sabi niya ay sundan namin yung mga manananggal. Hindi ako pumayag kasi natatakot ako. Pero si Nilo ay matigas ang ulo. Sinundan niya yung mga manananggal. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Nakita namin na lumilipad yung mga manananggal papunta sa kalapit na baryo. Sa isang bahay ay nakita namin na nakasabit yung mga manananggal sa bubong. Sumilip kami sa bintana at nakita na may buntis na natutulog sa loob ng bahay. Nanginginig na yung mga tuhod ko. Sabi ko kay Nilo ay umalis na kami. Pero sabi niya ay panoorin muna namin. Nakita namin na yung mga manananggal ay lumilipad sa itaas ng bubong. Yung mga dila nila ay mahahaba at pumapasok sa tiyan ng buntis. Nagsuka ako sa nakita ko. Yung mga manananggal ay lumipad na papalayo. Sumunod kami sa kanila at nakita namin na bumalik sila sa mga kalahati ng katawan nila. Nagtago kami sa mga puno at pinanood sila. Nakita namin na may dala silang mga sanggol na kinakain nila. Nagsuka ulit ako. Si Nilo ay nagsimulang umiyak. Tumakbo kami pa uwi. Pero bago pa kami makalayo ay narinig namin yung mga pakpak ng mga manananggal. Nahuli nila si Nilo. Ako naman ay tumakbo ng tumakbo hanggang sa makauwi sa bahay. Nagkulong ako sa kwarto at nagdasal na sana ay hindi nila ako nakita. Kinabukasan ay hindi na nakauwi si Nilo. Sabi ng mga magulang ko ay baka raw naligaw lang siya, pero alam ko na kinain siya ng mga manananggal. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit hindi nila ako pinatay. Baka hindi nila ako nakita o baka naman hindi nila ako kayang patayin. Pero kahit ano pa man yun, ay nagpapasalamat ako na nakaligtas ako sa kanila. Ngayon ay 18 na ako. Sa susunod na buwan ay 19 na ako. Ang alam ko kasi ay sa edad na 19 ay nagiging manananggal na rin yung mga kabataan sa amin. Hindi ko nahihintayin na mangyari yun sa akin. Balak kong tumakas at magpunta sa Maynila. Sana ay matulungan niyo ako. Noong bata pa ako may nakilala akong kaibigan na ang pangalan ay Nestor. Kwento niya ito tungkol sa probinsya nila. Sa isang probinsya sa Mindanao siya nakatira. Sabi niya sa kanila raw ay may isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga gubat. Marami raw naglalakihan puno sa gubat na yon. Tapos may mga ilog din na dumadaloy sa gitna ng mga gubat. Hindi raw nakapagtataka na may mga nawawalang bata sa kanila noon kasi mahirap talagang makalabas doon kapag naligaw ka. Yung mga puno para bang may mga matang nakatingin sa'yo. Tapos yung hangin parang may ibinubulong na hindi mo maintindihan. Isa pa, marami rin daw mga kwento ng kababalaghan na nagaganap sa mga gubat na yon. Ang kapatid daw ni Nestor na si Aling Celia ay isa sa mga nawawalang bata noon. Sabi ni Nestor, mahilig daw makinig sa mga kwento ng mga engkanto si Aling Celia. Kaya siguro ay naengganyo itong pumasok sa gubat kahit na bawal. Ang sabi ni Nestor, isang araw daw ay nakita niyang sumusunod sa isang itim na baboy si Aling Celia. Tumakbo raw si Nestor para tawagin ang kapatid niya. Pero hindi siya pinansin ni Aling Celia. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad habang nakatitig sa itim na baboy na naglalakad patungo sa gubat. Sinundan daw ni Nestor ang kapatid niya. Nakita niyang pumasok ito sa gubat. Nagdalawang isip pa raw siya kung susundan niya si Aling Celia. Kasi sabi ng lola nila, may mga engkanto raw na nakatira sa gubat. Pero nag-alala siya para sa kapatid niya, kaya sinundan niya ito. Nagtago raw si Nestor sa likod ng mga puno habang sinusundan si Aling Celia. Nakita niya na nakatayo lang ito sa isang clearing. Tapos yung mga nilalang na nakita niya ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sabi ni Nestor,
natakot daw siya sa mga nilalang na yon. Kaya nagpa siyang umuwi na lang. Naghintay siya na bumalik si Aling Celia. Pero hindi na ito bumalik. Lumipas ang ilang taon, bumalik ako sa amin. Binata na ako noon. Nagbakasyon lang sa baryo namin. Naalala ko yung nangyari kay Aling Celia. Nasa isip ko pa rin yung mga nilalang na nakita ko noon. Hindi ko alam kung mga engkanto ba sila o mga aswang. Habang naglalakad ako sa gubat, bigla akong napatigil. May nakita akong nilalang na nakatayo sa isang sanga ng puno. Ang haba ng buhok niya, tapos yung ngiti niya, parang nangaakit pero nakakatakot. Tapos, may mga pakpak siya. Tumatawa siya habang nakatingin sa akin. Doon ko naisip na baka manananggal ang nakita ko. Tumakbo ako pa uwi. Hindi na ako lumingon dahil baka habulin ako ng manananggal. Noong mga panahon na yon, may mga nawawala pa ring mga bata sa amin. Sabi ko sa sarili ko, baka yung manananggal ang may kagagawan. Isang gabi na naginip ako ng masama, napanaginipan ko si Aling Celia. Nakatali siya sa isang sanga ng puno. Tapos umiiyak siya at humihingi ng tulong. Nagising ako na pawis. Naalala ko yung manananggal na nakita ko. Parang sinasabi ng panaginip ko na siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Aling Celia. Naalala ko rin yung mga nilalang na nakita ko noon nung sundan ko si Aling Celia. Bigla akong kinabahan para sa kapatid ko. Naalala ko yung panaginip ko. Sabi ko sa sarili ko, baka kaya ko na panaginipan si Aling Celia ay dahil kailangan niya ng tulong. Nagpasya ako na hanapin siya. Kahit na ilang taon na ang lumipas, nagpunta ako sa gubat. Hinanap ko yung clearing na pinuntahan namin noon ni Aling Celia. Sa gitna ng clearing may nakita akong nakatambak na mga buto. Lumapit ako sa mga buto. Nakita ko na may mga damit na kasama yung mga buto, mga damit ng bata. Doon ko naisip na baka si Aling Celia at yung iba pang mga batang nawawala ang may-ari ng mga buto na yon. Bigla akong natakot. Parang may bumagsak na malamig na tubig sa dibdib ko. Nalungkot din ako, hindi ko mapigilan. Naisip ko na patay na si Aling Celia at hindi ko siya natulungan. Umiiyak ako na umuwi. Hindi ko na sinabi sa mga magulang namin ang tungkol sa nalaman ko. Umuwi na ako sa Maynila, dala-dala yung alaala ni Aling Celia at yung mga buto na nakita ko sa gubat. Hanggang na ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Siguro ay bahagi na ng responsibilidad ko na ipagtanggol ang iba sa manananggal na yon. Kahit papaano, gusto kong makabawi para kay Aling Celia at sa ibang mga bata. May nakapagsabi sa akin na maganda raw mag-share ng mga kwento rito. Kaya naisip ko na subukan. May naisip na akong kwento na sana ay magustuhan ninyo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Arvin. May isang matandang kamag-anak kami na inaalagaan noon. Ang tawag namin sa kanya ay Tatang. Veterano siya ng World War II. Siya yung tipo ng veterano na may mga kakaibang ugali na hindi mo maintindihan. Isa sa mga ugali ni Tatang na hindi namin maintindihan ay yung takot niya sa dilim. Kapag gabi, siguradong may nakabukas na ilaw sa bahay nila. Maliban pa roon, may nakasinding kandila sa bawat sulok ng bahay. Kapag tinanong mo kung bakit, ang sasabihin lang niya ay hindi raw dapat papasukin ang dilim sa bahay. Nung mga bata pa kami, natatawa kami sa mga pinaggagawa ni Tatang. Pero nung medyo tumanda na ako, saka ko lang nalaman na may journal pala si Tatang na puno ng mga alaala mula sa digmaan. Hindi ko agad naintindihan yung mga nakasulat doon kasi English. Pero nung nag-high school ako, saka ko lang naintindihan yung mga nakasulat doon. May isang gabi na biglang nagsindi ng maraming kandila si Tatang. Nagtaka kami kung bakit kasi hindi naman brown out. Nung tinanong namin siya, sabi niya ay babalik daw yung anino.
Nung tanungin namin kung ano yung anino, nagkwento si Tatang. May isang halimaw daw na tinatawag na anino. Ang anino ay naglalakbay sa dilim. Kapag may dilim, siguradong nandun yung anino. Ang kinakain ng anino ay takot. Kaya ang mga sundalo na natatakot sa dilim ay siguradong kakainin ng anino. May isang kampo raw si Tatang na napuntahan nila. Doon ay may mga sundalo na nagpakamatay dahil daw iyon sa anino. Kapag gabi raw, ay may maririnig kang mga boses na bumubulong sa dilim. Tapos ay may makikita kang mga mata na nakatingin sa'yo. Kapag natakot ka, ay lalapitan ka ng anino. Kakainin ka nito ng buhay. Ang tanging paraan para makatakas sa anino ay ang tumakbo sa lugar na may ilaw. O kaya naman ay may asin. Takot daw sa asin ang anino. Si Tatang ay nakatakas sa anino. Tumakbo raw siya sa isang bahay na may asin sa paligid. Doon ay hindi siya nasundan ng anino. Pero kahit na nakatakas na siya, ay lagi pa rin niyang naiisip na babalikan siya ng anino. Kaya naman lagi siyang nag-iilaw ng kandila at naglalagay ng asin sa paligid ng bahay. Nung marinig ko yung kwento na yon, natakot ako kasi parang totoo yung sinasabi ni Tatang. Nung mga panahon na yon ay medyo may edad na si Tatang, kaya hindi namin siya pinagtatawanan, pero sa totoo lang natakot kami sa mga sinasabi niya, kaya lang ay hindi namin pinapahalata. Minsan ay may pista sa bayan namin, nagkaroon ng blackout. Nung time na yon ay nasa labas kami ng bahay ni Tatang. Nung sabihin sa amin na nag-blackout ay nagmadali kaming tumakbo pa uwi. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ni Tatang. Sabi niya ay darating na yung anino. Nag-iiyakan na yung mga bata, pati ako ay natatakot na rin. Habang naglalakad kami sa kadiliman, ay may naririnig akong mga boses. Hindi ko alam kung saan nanggagaling pero natatakot ako. Nung sabihin ko yon kay Tatang, ay lalo siyang nagmadali sa paglalakad. Sabi niya, wag daw akong matatakot. Wag daw akong papakain sa anino. Pagdating namin sa bahay, ay may mga nakasinding kandila sa loob. Nakahinga ako ng maluwag. Pero si Tatang ay hindi mapakali. Naglalakad siya sa paligid ng bahay, nakatingin sa dilim. Sabi niya, naririnig daw niya yung mga boses. Darating na raw yung anino. Natatakot na rin ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Nung sabihin ko kay Tatang na may mga boses sa labas, ay sabi niya wag daw akong makikinig. Bigla siyang lumuhod at nagdasal. Sumabay na rin ako sa kanya. Mga ilang minuto pa ay bumalik na yung kuryente. Nakahinga ako ng maluwag. Pero si Tatang ay hindi pa rin mapakali. Sabi niya, naririnig pa rin daw niya yung mga boses. Nagdasal ulit siya. Ako naman ay lumabas na ng bahay. Nung lumabas ako ay may narinig akong sumigaw. Tapos ay may mga nag-iiyakan. Nung puntahan ko kung saan nanggagaling yung iyak, ay nakita ko yung mga kamag-anak namin na kasama sa bahay ni Tatang. Nakahiga si Tatang sa sahig, malamig na. May hawak siyang rosaryo. Nung tignan ko yung kalangitan, ay may nakita akong anino na naglalakad sa kalangitan. Nakatingin lang ako sa kanya. Sabi nila ay nagkaroon daw ng eclipse nung araw na yon, kaya nagkaroon ng blackout. Pero ako, alam ko na totoo yung mga kwento ni Tatang. Totoo yung anino. Kaya naman hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin yung mga ginagawa ni Tatang. Nag-iilaw ng kandila at naglalagay ng asin. Natatakot ako na bumalik yung anino. Ako na ang bagong tagapangalaga ng bahay namin laban sa dilim. Psychologist po ako. May isang beses na na-assign ako sa isang liblib na barangay sa Mindanao. Ang goal ko ay makausap yung mga bata sa barangay na yon at malaman kung ano yung mga problema nila sa buhay. Medyo kakaiba yung dahilan kung bakit ako napunta doon, pero malalaman nyo rin mamaya.
Nung makarating ako sa barangay, napansin ko na parang tahimik at masaya naman yung mga tao. Walang indikasyon na may problema sa mga bata. Nakilala ko yung mga bata sa barangay. Nagkaroon kami ng mga session. May mga nag-open up tungkol sa mga problema nila sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga kaibigan nila. Pero may isang batang lalaki na nagkwento ng kakaiba. May kaibigan daw siya na may pakpak. Pero hindi siya natutuwa kasi yung kaibigan daw niya ay may mahaba at matulis na dila. Tapos yung dila daw na yon ay pilit siyang hinihila palabas ng bintana. Natatakot daw siya kaya tumatakbo siya sa kwarto ng mga magulang niya. Pero nung pinapakita niya yung kaibigan niya sa mga magulang niya ay wala naman daw itong nakikita. Nanaginip lang daw siya pero paulit-ulit na nangyayari yung panaginip na yon. Tapos may isa pang bata na nagkwento ng katulad na panaginip. Tapos isa pa. Hanggang sa halos lahat ng mga bata sa barangay ay nagkwento ng parehong panaginip. May ideya na ako kung ano yung napapanaginipan ng mga bata, manananggal. Nag-organize ako ng meeting kasama yung mga magulang. Kinuwento ko sa kanila yung mga panaginip ng mga anak nila. Nagulat ako kasi halos lahat ng pamilya ay may kwento tungkol sa isang babae na nahahati sa dalawa. Napanaginipan din daw nila yung manananggal nung mga bata pa sila. Pero kalaunan ay nawawala rin naman yung panaginip. Ang naisip ko na lang ay baka may manananggal talaga sa barangay na yon. Kaya nagsuggest ako na magbantay yung mga magulang sa mga bata. Baka sakaling makita nila yung manananggal. Hindi ko in-expect na may mangyayari sa mga bata. Isang gabi, isang batang lalaki ang nawala. Iniwan niya yung kwarto niya na puno ng mga drawing ng manananggal. Yung mga magulang niya ang nagsabi sa akin na yung mga drawing daw ng manananggal ay kamukha noong nakikita ng anak nila sa panaginip. Tapos isang batang babae ang nagkwento ng panaginip niya. Nakikita raw niya yung manananggal na lumilipad sa labas ng bintana nila. Pero hindi raw siya natatakot kasi hindi naman siya nilalapitan. Pero yung manananggal daw ay kinakausap siya. Sinasabi raw nito na kung i-drawing niya ito, ay bibigyan siya ng mga regalo. Sabi ko sa bata na huwag niyang i-drawing yung manananggal. Pero huli na kasi nagawa na niya ito. Nag-warning ako sa mga magulang na bantayan nila yung anak nila kasi baka mawala rin ito. Pero nagulat ako kasi hindi yung batang babae ang nawala, kundi yung batang lalaki na nag-drawing ng manananggal sa kwarto niya. Paulit-ulit na nangyari yon. May mga batang nag-drawing ng manananggal sa kwarto nila, tapos mawawala sila. Hanggang sa konti na lang yung natirang bata sa barangay. Nag-organize ako ng sleepover para dun sa natitirang bata. Sa bahay ko sila pinatulog. Sa isip ko kasi ay kung nasa iisang kwarto lang kami, ay hindi na makakagalaw yung manananggal. Pero mali ako. Hating gabi, nagising ako. Wala na yung mga bata sa tabi ko. Tumayo ako at nakita ko sila na naglalakad palabas ng bahay. Sinundan ko sila. Naglalakad sila sa gitna ng kalsada. Nakapikit silang lahat. Tapos naririnig ko sila na paulit-ulit na sinasabi, "I-drawing mo ako. I-drawing 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 mo ako." Tapos bigla silang naglaho. Naiwan ako mag-isa. Umaga na nung makauwi ako sa bahay, wala na yung mga bata. Nag-iiyakan yung mga magulang nila. Lumipat ako sa isang mas tahimik na lugar. Pero naisip ko na isulat yung karanasan ko. Baka sakaling may makinig sa kwento tungkol sa manananggal.